Iminungkahi ni Senator Bam Aquino na palawakin ang National Energy Emergency at gawin itong ganap na national emergency. Kailangan anya ito upang matugunan ang tumataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin sa bansa. Sa pagdinig ng Protect Committee, kinwestiyon niya ang limitadong kapangyarihan ng kasalukuyang deklarasyon. Sinabi niyang monitoring lamang ang saklaw ng gobyerno sa ilalim ng umiiral na energy emergency. Binigyang diin niyang hindi nito mapipigilan ang domino effect ng pagtaas ng presyo ng pagkain. May babalaring posibleng tumaas ng hanggang 100 pesos ang presyo ng karne at manok. So you need to call a full state of national emergency to have a price freeze at hindi yun ang tinawag natin. Ang tinawag natin, National Energy Emergency. Bago pa po nangyari yung gera, pakiramdam na maraming tao, mataas na yung presyo ng bilihin. Suddenly, in 1 month's time, ang laki ng tinaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ibinabala rin niya na maaaring umabot sa $120 kada litro ang presyo ng krudo. Kaya hindi na lamang umano ito usapin ng supply, kundi usapin na ng survival. Dagdag pa niya, maaaring masuspindi ang 12% VAT sa petrolyo sa ilalim ng national emergency. Inaasahang magpapababa ito ng presyo ng humigit kumulang 14 pesos hanggang 15 pesos kada litro. Nanawagan din siya ng consolidated approach sa pamamahagi ng 230 bilyong pondo ng gobyerno. Layunin nitong matiyak na walang duplication at walang sektor ang maiiwan sa tulong. Alam ko may kanya-kanya kayong mga responsibilidad, pondo at lahat, but we need to have a consolidated approach here. No? Posibleng nagdodoble yung tulong o posibleng akala natin nasa kabilang listahan, yun pala wala sa listahan. Samantala, sinuportahan ni na Senators Sherwin Gatchalian at Loren Legarda ang panawagan ni Aquino. Iginiit nilang dapat maging mabilis at epektibo ang paggamit ng pondo para sa mga pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.